Tingnan ninyo ang baboy na ito. Nagtatrabaho sa mamahaling restaurant pero magnanakaw pala ng ginto. Ang sigaw ng maruming bibig ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang mahigpit na hawak ni Feliciana ang tanging kwintas na pamana ng kanyang lola. Hindi nila alam. Sa mga sandaling yon, ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay sa ospital dahil sa walang pambili ng gamot. At ang kwintas na yon, ang tanging pag-asa niya, na ngayon ay tinatapak-tapakan ng kanilang mapanghusgang mga mata. Nakatayo si Feliciana sa labas ng maranging restoran ng La Solidaridad habang ang mga mamahaling kotse ay isa-isang pumarada sa tapat nito. Ang gabi sa Maynila noong huling bahagi ng dekada 8 ay mainit at malagkit, ngunit ang pakirikdam ni Feliciana ay tila siya ay nakalubog sa yelo. Ang kanyang matabang pangangatawan na balot ng simpleng uniforme ng serbedora ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Buong gabi siyang walang tulog sa tabi ng kanyang ina sa pampublikong ospital. Nakikinig sa mahihirap na paghinga nito habang ang makina ng ospital ay patuloy na tumutunog, tila nagbibilang ng natitirang oras ng buhay. Bawat segundo sa ospital ay may katumbas na buhay para sa kanyang ina na si Aling Maria. Sa pampublikong ward, kung saan ang amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa ay naghahalo sa hangin, walang puwang ang mga mahihirap kung walang pera. Ang doktor ay nagbigay na ng huling babala. Kailangan ng gamot sa puso bago sumapit ang umaga, kundi ay tuluyan ng hihinto ang mahinang tibok nito. Ang kwintas na pilak na may palawit na rosas na quartz ay ang tanging alaala ng kanyang lola Josefina. Ito lamang ang natitirang ari-arya ng pamilya Morales na may halaga. Binalak niya itong isanla pagkatapos ng kanyang trabaho ngayong gabi upang pambili ng mga mamahaling gamot. Ngunit si Aling Nena, ang kilalang mapagsismis na labandera sa kanilang barangay, ay biglang humabol sa kanya at hinablot ang kwintas mula sa kanyang bulsa, na nagdulot ng malaking eksena sa harap ng mga mayayamang customer. Tumingin si Feliciana nang diretsyo sa mga mata ni Aling Nena. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa kabila ng kanyang mabigat na timbang, may isang uri ng likas na bilis at lakas na ipinakita si Feliciana nang bigla niyang bawiin ang kwintas mula sa maruming kamay ng matanda. Mababa, ngunit matatag ang kanyang boses na magsalita siya. Hindi ko ito ninakaw, Aling Nena. Ito ay pamana ng aking lola. At kung meron mang marumi rito sa harap ng La Solidaridad, iyon ay ang iyong dila na walang gabi at araw sa pagkakalat ng kasinungalingan. Napaawang ang bibig ng ilang mga nakasaksi. Namula sa galit si Aling Nena. Ngunit bago pa ito makasigaw muli, bumukas ang mabigat na pinto ng La Solidaridad. Ang striktong tagapamahala na si Senyor Emilio ay lumabas na may galit na muka. Feliciana! Pumasok ka na rito! Huwag mong dumiin ang muka ng ating restoran ng iyong mga drama sa kalye. Mabilis na itinago ni Feliciana ang kuwintas sa bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahang hinaplos ito upang maramdaman ang malamig na katiyakan nito at pumasok sa loob. Ang hangin sa loob ng restoran ay malamig at mabango, puno ng amoy ng bawang, langis ng oliba at mamahaling alak. Ito ang Maynila, kung saan ang agwat ng mayaman at mahirap ay kasing lalim ng bangin, at alam ni Feliciana ang kanyang lugar. Para sa kanila, siya lamang ang matabang serbidora na dadaan-daanan at hindi papansinin. Ngunit may isang lihim si Feliciana. Ang kanyang yumaong lola Josefina na isang mestisang Espanyola ay nagturo sa kanya ng isang lumang wika. Isog pagsasama ng sinaunang Kastila at mga lumang Tagalog cipher na ginagamit ng mga matatandang pamilya noong unang panahon upang magpadala ng mga lihim na mensahe. Naalala ni Feliciana ang mga gabi sa kanilang maliit na barong-barong sa Tondo kung saan walang kuryente at ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na kandila.
Doon, dahan-dahang hinaplos ni Lola Josefina ang kanyang ulo at ipinakita ang mga lumang papel na may mga kakaibang sulat. Ang wikang ito, Feliciana, ay hindi lamang para sa pakikipag-usap, ang bulong ng kanyang lola noon. Ito ay isang kalasag. Darating ang araw na ang mga salitang ito ang magliligtas sa iyong karangalan. Ngunit sa mga sandaling yon, hindi inisip ni Feliciana ang karangalan. Ang tanging nais niya ay mabuhay ang kanyang ina. Ngayong gabi, ang VIP na bahagi ng restoran ay isinara para sa isang pribadong pagpupulong ng pamilya Montenegro. Si Don Carlos Montenegro, ang makapangyarihan at kinatatakutang pinuno ng kanilang angkan, ay nakaupo sa gitnang lamesa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang anak na si Mateo na may matatalas na mata at seryosong muka na nagpabilis sa tibok ng puso ni Feliciana, bagaman mabilis niya itong ipinagwalang bahala. Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang mensahero mula sa kalabang pamilya na Vergara ang naghatid ng isang lumang sobre. Pinunit ito ni Don Carlos at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mukha na karaniwang tila bato ay biglang nag-iba ng kulay dahil sa matinding galit. "Lapastangan!" Hinampas ni Don Carlos ang kanyang kamao sa lamesang mahogani na naging dahilan upang mabasag ang isang kristal na baso ng alak. Ang pulang likido ay dumanak na parang dugo sa maputing tela ng lamesa. Sinasabi sa sulat na ito na tinatraidor natin ang kasunduan sa lupain sa labas ng lungsod. At nakasulat ito sa lumang wika ng ating mga ninuno upang iparamdam na wala tayong karangalan. Agad na binunot ng kanyang mga bodyguard ang kanilang mga baril. Nakatutok sa nang-inginig na mensahero na nakaluhod sa sahig. Tumayo si Mateo, sinusubukang pakalmahin ng kanyang ama. "Ama, sandali. Baka ito ay isang patibong lamang upang magsimula ng gulo." "Hindi! Ang tatak na ito ay sa pamilya Vergara. At ang nakasulat dito ay isang malaking insult o nakamatayan lamang ang makakapagbayad." Sigaw ni Don Carlos habang dahan-dahang binubunot ang kanyang sariling pilak na revolver nakatutok sa noo ng mensahero. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagyelo. Lahat ng serbidora at kusinero ay nagtago sa mga sulok. Walang gustong madamay sa galit ng isang Montenegro. Si Feliciana na nakatayo malapit sa tray stand ay napatingin sa itinapong papel na nasa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay kusang nagbasa sa mga sinaunang simbolo at kakaibang estruktura ng lumang Castilian-Tagalog script. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi. Mali ang nakasulat. Ang balarila ay may depekto. Ang partikular na lumang salita para sa pagkakanulo ay may maling baybay. Ngunit hindi ito isang aksidente. Ito ay isang cipher na kung gagamitin ang susi na itinuro ng kanyang lola Josefina ay nagpapahiwatig ng ibang kahulugan. May patibong sa hilagang tarangkahan. Ang sulat na ito ay hindi isang deklarasyon ng digmaan. Ito ay isang pain upang pilitin si Don Carlos na pumatay ng tao sa pampublikong lugar, na magbibigay ng dahilan sa mga Vergara na naghihintay sa labas na sumalakay at ubusin ang pamilya Montenegro. Bago pa niya maisip ang panganib sa kanyang sariling buhay, bago pa niya maalala na siya ay isang mahirap na serbidora lamang, nakita niya ang daliri ni Don Carlos na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo ng baril. "Huwag, Don Carlos!" Ang boses ni Feliciana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw, malakas, at binigkas sa eksaktong tono at ritmo ng sinaunang wika ng mga Montenegro. Lahat ng tao sa silid ay napasinghap. Natigilan si Don Carlos. Ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit ay dahan-dahang lumingon sa sulok kung saan nakatayo ang matabang serbidora. Sa halip na ibaba ang baril, dahan-dahang naglakad ang matandang pinuno patungo sa kanya. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tunog ng paparating na kamatayan. Itinutok ni Don Carlos ang malamig at madilim na dulo ng kanyang revolver
nang diretso sa dibdib ni Feliciana. Sino ka upang pakialaman ang usapin ng aking pamilya? Ang malamig na tanong ng matanda, habang ang hininga ng kamatayan ay dapo sa balat ni Feliciana. Ang malamig na dulo ng baril ay nanatiling nakatutok sa dibdib ni Feliciana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Alam niya, sa bawat segundong lumilipas, ang hininga ng kanyang ina sa ospital ay dahan-dahang nauubos. Wala na siyang oras para matakot. Iba ang ibig sabihin ng sulat na yan, Don Carlos. Buong tapang na simula ni Feliciana gamit ang parehong sinaunang wika ng mga Montenegro. Ang balarila ay may depekto, ngunit hindi ito pagkakamali ng isang gunggong. Ito ay isang lumang code ng pamilya Morales na itinuro sa aking lola. Kung babasahin mo ang bawat pangatlong titik ng lumang Kastila, ang tunay na mensahe ay hindi insulto, kundi isang babala. Kumunot ang no ni Don Carlos, ngunit hindi pa rin niya ibinaba ang kanyang baril. Isang babala? Ano ang ibig mong sabihin? Ang nakasulat ay, patibong sa hilagang tarangkahan. Paliwanag ni Feliciana habang ang lahat sa loob ng La Solidaridad ay nakikinig ng may pag-aalangan. Kung ipapapatay mo ang mensaherong ito rito sa harap ng maraming saksi, iisipin ng batas na ang pamilya Montenegro ang nagsimula ng gulo. At habang abala kayo rito, ang mga tauhan ng mga Vergara ay naghihintay na sa hilagang daan upang tambangan ang inyong sasakyan sa inyong pag-uwi. Dahan-dahang ibinaba ni Don Carlos ang kanyang revolver. Lumingon siya kay Mateo na may pagtatanong sa mga mata. Lumapit si Mateo sa lamesa, kinuha ang sulat at muling tiningnan ang mga simbolo. Napansin ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kamay ni Feliciana, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid at puno ng dignidad. Sa kanyang paggalaw upang ayusin ang kanyang apron, lumabas ang dulo ng kwintas na pilak mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag ng kristal na chandelier sa silid ay tumama sa palawit na may hugis rosas na quartz. Ang nakaukit na tatak ng pamilya Morales ay kuminang sa harap ng mga mata ng matandang pinuno. Nanlaki ang mga mata ni Don Carlos. Ang tatak ng Morales, ang Rosa de Plata. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang baril sa lamesa at humakbang patungo kay Feliciana. Sino ang nagbigay sa iyo ng kwintas na yan, dalaga? Ito po ay mula sa aking lola, si Josefina Morales, sagot ni Feliciana habang pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Sa gulat ng lahat ng naroroon, si Don Carlos Montenegro, ang taong kilalang hindi marunong yumuko kahit kanino, ay bahagyang yumukod sa harap ni Feliciana. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding emosyon at pangungulila. Josefina, bulong ng matanda. Ang babaeng nagligtas sa aking buhay noong panahon ng matinding paglilinis sa aming angkan, ilang dekada na ang nakalilipas. At ngayon, ang kanyang apo naman ang nagligtas sa akin mula sa isang tiyak na kamatayan. Mabilis na lumingon si Don Carlos kay Mateo. Mateo, ihanda ang kotse. Dadalhin natin si Feliciana sa ating mansyon. Doon siya titira bilang bahagi ng pamilya Montenegro. At tawagan ng direktor ng ospital, bayaran ng lahat ng gastusin para sa kanyang ina. Narinig ni Feliciana ang alok. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng matinding kaba. Alam niya ang takbo ng buhay ng mga mayayaman. Ang biglaang pagpasok ng isang mahirap na serbido, ang tulad niya, sa mansyon ng mga Montenegro ay tila paglalakad patungo sa lungga ng mga lobo. Siya ay magiging madaling target para sa mga kaaway ng pamilya, lalo na kay Don Esteban Vergara. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Don Carlos. Seryosong sagot ni Feliciana na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Mateo. Ngunit hindi ko po tatanggapin ang inyong paanyaya na tumira sa inyong mansyon.
Ang aking ina ay kasalukuyang nag-aagaw buhay sa ospital at nangangailangan ng aking pag-aalaga. Kung maaari po, hihiramin ko lamang ang perang pambili ng gamot bilang isang utang na aking babayaran sa inyo sa pamamagitan ng aking pagtatrabaho. Tumingin si Mateo kay Feliciana. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang uri ng paghanga sa isang babaeng hindi nasisilaw sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Karamihan sa mga tao ay gagawin ng lahat upang mapalapit sa mga Montenegro. Ngunit ang babaeng ito ay pinili ang kanyang sariling dignidad at ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Don Carlos at tumango. Naiintindihan ko. Mayroon kang katulad na pagpapahalaga sa sarili, gaya ng iyong lola. Mateo, ibigay ang kailangang halaga para sa kanyang ina. At tiyakin na ligtas siyang makakarating sa ospital. Pagkalipas ng isang oras, nasa tabi na si Feliciana ng kama ng kanyang ina sa pampublikong ospital. Hawak ang mga gamot na binili gamit ang perang ipinahiram ni Don Carlos. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maputla at kulubot na kamay ng kanyang ina. "Nanay, ligtas ang kwintas ni Lola!" Bulong niya sa gitna ng dilim, habang ang luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisingi. "May pambili na tayo ng gamot. Lalaban ka, ha? Huwag mo akong iiwan." Subalit, habang naglalakad si Feliciana palabas ng ospital upang kumuha ng mainit na tubig, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang likuran. Lumingon siya sa madilim na bahagi ng kalsada sa tapat ng ospital. Sa ilalim ng malabong liwanag ng post ng kuryente, nakatayo ang isang lalaking naka-jacket na may malaking pilat sa kanyang kilay. Nakatitig ito ng diretsyo kay Feliciana na tila isang buitre na naghihintay ng kanyang biktima. Ito ang tao ni Don Esteban Vergara, at alam ni Feliciana na ang kanyang tahimik na buhay ay tuluyan ng nagtapos ngayong gabi. Isang makapal na salansa ng pera ang tumama sa dibdib ni Feliciana bago ito dahan-dahang nalaglag sa basang semento ng bakuran ng simbahan. Ang bawat papel ay tila kurot sa kanyang natitirang dignidad. "Kunin mo yan, at wag na wag ko nang makikita ang pagmumuha mo malapit sa aking anak o sa pamilya Montenegro." Ang matatalas na salita ni Doña Isabela ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ang Doña sa tapat ng pintuan ng simbahan ng San Agustin, suot ang kanyang mamahaling trahe de mestiza na yare sa lase at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin siya sa matabang pangangatawan ni Feliciana nang may matinding pandidiri, tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya. "Iniisip mo ba na dahil lamang sa isang lumang kwintas at ilang katiting na tulong mula kay Carlos, ay magiging bahagi ka na ng aming mundo?" Patuloy ng Donya habang iniaayos ang kanyang mamahaling abaniko. "Isang matabang serbidora mula sa estero? Nakakatawa. Ang dumi ng iyong pinagmulan ay hindi kailanman mabubura ng bango ng aming mansyon." Naramdaman ni Feliciana ang pag-init ng kanyang mga pisingi. Ang mga tao sa paligid, mga debotong lumalabas sa simbahan, mga tendera ng kandila at mga kapitbahay, ay dahan-dahang lumingon at nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa sa gutom na kanyang tinitiis. Ngunit sa halip na yumuko, nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Bago pa makasagot si Feliciana, isang matikas na figura ang humakbang sa pagitan nila. Si Mateo. "Ina, tama na po." Ang malamig ngunit mariing utos ni Mateo. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina upang pigilan ito sa karagdagang eksena na maaaring makasira sa pangalan ng pamilya. Tumingin si Doña Isabela kay Mateo, umirap at marahas na binawi ang kanyang braso. "Pinoprotektahan ko lang ang ating pangalan, Mateo. Ang babaeng ito ay isang linta na gustong sumipsip sa ating yaman." Hindi na naghintay ng sagot ang Donya. Sumakay siya sa kanyang naghihintay na kotse at umalis ng mabilis, iniwan ang alikabok sa bakuran.
Naiwan si Mateo at Feliciana. Tumingin si Mateo sa mga perang nakakalat sa semento, pagkatapos ay kay Feliciana. Walang init o awa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagdududa. "Huwag mong masamain ang aking ina, Feliciana," sabi ni Mateo. Ang boses ay patag at walang emosyon. Ngunit tama siya sa isang bagay. Mapanganib ang aming mundo. Ang paglapit mo kay Don Carlos ay naglalagay sa iyo sa gitna ng bigmaan na hindi mo kayang labanan. Kung nais mong manatiling ligtas ang iyong ina, manatili ka na lamang sa iyong lugar. Hindi hinintay ni Mateo ang sagot ni Feliciana. Tumalikod siya at umalis. Iniwan ang serbidora na nakatayo sa ilalim ng nagbabagang init ng araw. Hindi pinulot ni Feliciana ang pera. Tinalikuran niya ito at mabilis na pumasok sa loob ng malamig na katedral. Doon, sa ilalim ng dambuhalang kisame at mga rebulto ng mga santo, tuluyan ng gumuho ang kanyang katatagan. Napasandal siya sa isang haliging kahoy sa madilim na sulok at tahimik na humikbi. "Feliciana, aking anak." Isang malambot at pamilyar na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Sister Teresa, ang madreng nag-aruga sa kanya sa bahay ampunan nung bata pa siya, ay nakatayo sa kanyang tabi. Kinuha ni Sister Teresa ang isang lumang panyo na may burdang bulaklak at sapat na bango ng jasmine. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa mga pisingi ni Feliciana. Ang haplos ng madre ay tila gamot sa sugat ng kanyang puso. "Huwag mong hayaang sirain ng kanilang mga salita ang iyong magandang puso," bulong ng madre ng may labis na pagmamahal. "Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaliwanag na bituin na pinalaki ko rito. Ang kanilang yaman ay hindi kayang bilhin ng iyong busilak na kaluluwa." Nakahinga ng maluwag si Feliciana sa piling ng kanyang pangalawang ina. Sa loob ng silid kumpisalan, habang amoy kandila at lumang kahoy, ipinagtapat ni Feliciana ang lahat kay Sister Teresa. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang kakayahan na magbasa ng mga lumang code, ang babalang ibinigay niya kay Don Carlos, at ang lihim na aklat, isag makapal na talaarawan na puno ng mga sulat kamay ni Lola Josefina na naglalaman ng mga susi sa mga sinaunang cipher ng pamilya Morales. "May hawak akong aklat, Sister Teresa," bulong ni Feliciana habang nanginginig ang kanyang boses. "Ito ang tanging naiwan ni Lola at natatakot ako dahil may mga masasamang taong nagmamasid sa akin sa labas ng ospital. Baka mahanap nila ito." Bumuntong hininga si Sister Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang pagkabahala, isang mabilis na kislap ng takot na agad ding nawala sa likod ng kanyang bana. Yadna ng ngiti. "Kung gayon, mas mabuting dalhin mo ang aklat na iyon dito sa simbahan, Feliciana." Mungkahi ng madre habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. "Dito sa loob ng tahanan ng Diyos, walang sinumang mangangahas na pumasok upang magnakaw. Ako mismo ang magtatago nito sa isang ligtas na hantungan sa ilalim ng aking altar. Doon, walang sinumang makakahanap nito, kundi tayong dalawa lamang." Napatango si Feliciana. Naniwala siya na sa wakas, nahanap na niya ang pinakaligtas na kanlungan para sa kanyang pinakamalaking lihim. Hindi niya alam, ang bawat salitang kanyang binigkas ay tila dahan-dahang nagbubukas ng pinto ng isang bagong impyerno. Isang basang supot ng nabubulok na basura ang marahas na humampas sa lumang pinto ang kahoy ni Feliciana, na sinundan ng malalakas na tawanan sa labas ng kanilang bakuran. "Tingnan mo nga naman ang bruha. Nagmamagaling sa mamahaling restoran, pero gumagamit pala ng gayuma para akitin ang mga Montenegro." Ang boses ni Aling Nena ay umaalingaw-ngaw sa labas ng maliit na tinitirhan ni na Feliciana. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang ilan ay tumatango at nakikisang-ayon sa mga malisyosong paratang. Lumabas si Feliciana na may dalang walis at basahan niya. Hindi niya tiningnan ang mga tao.
Nilinis niya ang basura ng tahimik, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kahihiyang ito sa barangay ay hindi na bago sa kanya. Ngunit ang masakit ay ang katotohanang bawat pambabastos sa kanya ay parang insulto na rin sa kanyang may sakit na ina na nakahiga sa loob. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng maliit na liwanag ng kandila, naupo si Feliciana sa tabi ng kama ng kanyang ina. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno na binili niya sa sari-sari store gamit ang murang asul na tinta. Dahan-dahan niyang kinopya ang bawat simbolo at titik mula sa tunay na aklat ng kanyang Lola Josefina. Nangmut may ginawa siyang kakaiba. Gamit ang kanyang talino, sinadya niyang ibahin ang mga pangunahing direksyon, palitan ang mga code ng mga lokasyon, at gumawa ng mga peking pahiwatig. Kung may kukuha man nito, dadalhin lamang sila nito sa mga patay na dulo at liblib na latian sa labas ng Maynila. Habang abala siya sa pagsusulat, isang katok sa pintuan ang pumuto sa kanyang konsentrasyon. Sa kanyang pagbubukas, laking gulat niya nang makita si Mateo Montenegro na nakatayo sa labas ng kanilang maliit na barong-barong, hawak ang isang puting panyo. Ang panyong naiwan niya sa simbahan. "Naiwan mo ito," patag na sabi ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-obserba sa loob ng maliit na bahay. Nakita niya si Aling Maria na natutulog sa kama, maputla at hirap huminga. Walang karangyaan dito, tanging amoy ng gamot at kahirapan, ngunit napansin niya kung gaano kalinis ang bawat sulok. Nang biglang umubo si Aling Maria at sinubukang gumalaw, mabilis na lumapit si Feliciana upang tulungan ang kanyang ina. Kailangan nitong humiga ng patagilid upang maiwasan ang mga sugat sa likod dahil sa matagal na pagkakaratay. Dahil sa bigat ng kanyang ina, nahirapan si Feliciana. Bago pa niya hilingin, humakbang si Mateo paitaas at tinulungan siyang iangat ang katawan ng matanda. Ang mamahaling manggas ng polo ni Mateo ay nadikit sa lumang kumot, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa maikling sandaling yon, ang agwat ng kanilang mga mundo ay tila naglaho. "Salamat," bulong ni Feliciana habang inaayos ang una ng ina. Tumingin si Mateo sa kanya. "Hindi ka katulad ng iniisip ng aking ina. At mas lalong hindi ka katulad ng sinasabi ng mga tao sa labas." Ngunit bago pa makasagot si Feliciana, sumeryoso ang mukha ni Mateo. "Naparito rin ako upang magbabala, Feliciana. Nalaman ko na si Don Esteban Vergara ay naglalagay ng panggigipit sa pamunuan ng ospital kung saan nagpapagagot ang iyong ina. Sinusubukan nilang ipatigil ang kanyang gamot dahil sa mga issue sa dokumento. Ito ay paraan niya upang pilitin kang lumapit sa kanya." Naramdaman ni Feliciana ang takot na gumapang sa kanyang dibdib. "Ano ang gagawin ko?" "Tutulungan kita," sabi ni Mateo. Hawak ang kanyang balikat. "Ngunit kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magtitiwala kahit kanino." Pagkaalis ni Mateo, nagpasya si Feliciana na dalhin ang peking aklat sa simbahan ng San Agustin gaya ng iminungkahi ni Sister Teresa. Inilagay niya ito sa hilaan sa ilalim ng maliit na altar sa loob ng silid kumpisalan. Habang paalis na siya sa madilim na bahagi ng simbahan, narinig niya ang isang mahinang tinig mula sa silid ng mga kagamitan ng mga pare. Sumilip siya sa bahaging nakabukas na pinto at nakita si Sister Teresa na may hawak na telpono. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at panginginig habang bumubulong. "Nahanap ko na kung saan niya itinago ang aklat, Esteban. Huwag mang saktan ng mga bata sa ampunan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." Parang nawala ng hininga si Feliciana. Ang taming kuta ng kanyang kaligtasan ay naging pugad pala ng mga traidor. Ang langit-ngit ng kahoy na pinto ng silid kumpisalan ay bumasag sa katahimikan ng mainit na hapon
na sinundan ng mahaba at manipis na anino ng madreng dahan-dahang pumasok. Sister Teresa, pupunta muna ako sa palengke upang bumili ng sariwang prutas at sabaw para kay nanay, sabi ni Feliciana kaninang umaga. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang nakatingin sa mukha ng madre na tila walang malay sa kanyang narinig. Iiwan ko muna ang aking mga gamit sa hilaan ng silid kong pisalan. Mas ligtas ito rito habang wala ako. Sige, aking anak. Huwag kang mag-alala. Walang makikialam niyan dito. Ang tugon ni Sister Teresa na may kasamang banay, yad ng ngiti. Ngunit napansin ni Feliciana ang bahagyang panginginig sa mga daliri ng madre. Ngunit hindi pumunta si Feliciana sa palengke. Sa halip, pumasok siya sa kabilang bahagi ng silid kumpisalan, ang madilim na sulok kung saan ang makapal na kortina ay nagtatago sa kanya mula sa paningin ng sinuman. Nanatili siyang tahimik, pigil ang hininga habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahon sa pamamagitan ng maliit na siwang ng kahoy. Ilang minuto pa ang lumipas. Narinig niya muli ang langit-ngit ng pinto. Ang banayad na hakbang ni Sister Teresa ay lumapit sa altar. Nakita ni Feliciana kung paano nanginginig ang mga kamay ng madre habang binubuksan ang hilaan at kinuha ang pekeng kwaderno na may asul na tinta. Sa halip na umalis agad, niyakap ni Sister Teresa ang kwaderno sa kanyang dibdib. Humakbang siya patungo sa krus ni Kristo na nakasabit sa pader at lumuhod ng may matinding panginginig. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tahimik na pag-iyak. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Bulong ng madre sa gitna ng kanyang mga hikbi. Alam kong ito ay isang kasalanan. Ngunit si Esteban ang nagpalaki sa akin. Siya ang aking kapatid. Utang ko sa kanya ang aking buhay. At nagbanta siya. Nagbanta siyang susunigin niya ang ampunan kasama ang mga bata kung hindi ko ibibigay ang aklat na ito. Patawarin mo ako, Feliciana. Mabilis na lumabas si Sister Teresa, dala ang kwaderno. Nang muling tumahimik ang katedral, dahan-dahang lumabas si Feliciana mula sa likod ng makapal na kortina. Walak galit na sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang bigat ng isang pusong na durog ang nagpaupo sa kanya sa sahig, mismo sa lugar kung saan lumuhod ang kanyang pangalawang ina. May napansin siyang kuminang sa sahig. Isang maliit na hairpin na pilak na may hugis krus, ang gim na laging suot ni Sister Teresa sa kanyang belo na nalaglag sa kanyang pagmamadali. Kinuha ito ni Feliciana at mahigpit na piniga sa loob ng kanyang palad. Ang matulis na dulo ng pilak ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa lumabas ang ilang patak ng pulang dugo. Nang ang sakit sa kanyang palad ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang kaluluwa. Ang huling hibla ng tiwala at kahinaan sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol ngayong hapon. Pinahid niya ang kanyang luha, itinago ang hairpin sa kanyang bulsa, at mabilis na naglakad pa uwi. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanilang maliit na bahay sa Tondo, napatigil siya sa takot. Ang pinto ay nakabukas ng malaki, at ang kahoy na hamba ay may mga gasgas ng pilit na pagpasok. Mabilis siyang tumakbo sa loob. Ang kanilang mga gamit ay nagkalat sa sahig, ang mga aparador ay naitumba, at ang kanilang mga damit ay napunit. Sa ibabaw ng kama, ang kanyang ina na si Aling Maria ay nanginginig sa takot, namumutla at tila hindi makahinga, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kisame. Isang estrangrong lalaki ang naghaluhog sa kanilang bahay upang hanapin ang aklat, at ang matinding takot ay tila tuluyan ng nagpabilis sa huling tibok ng puso ng kanyang ina. Ang dila ng apoy ay dahan-dahang humalik sa sulok ng lumang papel na may lagda ni Lola Josefina, na nagpaitim at nagpaliit sa mga sinaunang salita hanggang sa maging abo ang mga ito. Bago tuloy ang tupukin ng apoy ang bawat pahina,
Binigkas muna ni Feliciana ang mga salitang nakasulat doon ng pabulong. Sa bawat salita, sa bawat simbolo, itinatak niya ang mga ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Mayroon siyang pambihirang talino na hindi kayang nakawin ng sinuman, isang isipang nakakaalala ng bawat detalye. Nang matupok ang huling pahina, dahan-dahang umihip si Feliciana. Ang mga itim na abo ay lumipad sa hangin, habang ang liwanag ng apoy mula sa lumang kalan ay tumama sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging ang nagbabagang determinasyon na lamang ang naiwan. Ilang oras bago nito, sa tulong ni Mateo Montenegro, mabilis na nailipat ni Feliciana ang kanyang ina sa isang ligtas na pribadong ospital. Nang makita ni Mateo ang kalituhan at gulo sa bahay ni Feliciana, matapos pasukin ng mga tauhan ni Esteban, hindi siya nag-atubili. "Ligtas ang iyong ina rito, Feliciana," sabi ni Mateo ng gabing iyon habang nakatayo sila sa labas ng pribadong silid sa ospital. Walang tauhan ni Esteban ang makakapasok sa ospital na ito nang hindi ko nalalaman. Ngunit kailangan mong sirain ang anumang bagay na mag-uugnay sa iyo sa aklat na yon. Tumango si Feliciana. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik sa kanyang nasirang tahanan upang tupukin ang orihinal na aklat ng kanyang lola. Ngayong gabi, ang tanging buhay na mapa ng kayamanan at mga lihim ng pamilya Morales, yan nasa loob na ng kanyang utak. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, hawak ni Don Esteban Vergara ang peking aklat na may asul na tinta na ibinigay sa kanya ni Sister Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. "Walang kwentang papel!" sigaw ni Esteban sabay hagis ng mamahaling kristal na plorera sa pader. Sinubukan niyang gamitin ang mga pahiwatig na nakasulat doon upang hanapin ang nakatagong yaman ng mga Montenegro. Ngunit ang bawat lokasyon ay nagdala sa kanyang mga tauhan sa mga mapunong latian sa labas ng Maynila at sa mga abandonadong sementeryo na walang laman kundi mga kalansay at dumi. Napagtanto ni Esteban na nalinlang siya. Ang aklat na dala ng kanyang kapatid na si Sister Teresa ay isang peking pain lamang. Ipinatawag niya si Sister Teresa sa kanyang opisina. Nangangatog ang tuhod ng madre habang nakatayo sa harap ng galit na kapatid. "Nalinlang tayo ng matabang serbidorong yon, Teresa!" Galit na sigaw ni Esteban, sabay hawak ng mahigpit sa balikat ng madre. "Peke ang aklat na ito. Nasaan ang totoo?" Hindi ko alam, Esteban." Umiiyak na sagot ni Sister Teresa. "Iyon lamang ang nahanap ko sa silid kong pisalan. Parang awa mo na. Huwag mong saktan ang mga bata sa ampunan." Isang mapait na ngiti ang sumilip sa muka ni Esteban. Kung ayaw niyang ilabas ang totoong aklat, pilitin natin siya gamit ang kanyang pinakamahinang bahagi, ang kanyang ina. Alamin ninyo kung saang ospital dinala ng mga Montenegro ang matandang babae? Putulin ang supply ng kanyang gamot at harangan ang lahat ng pondo. Tingnan natin kung di siya luluhod sa harap ko. Ang mahabang tunog mula sa monitor ng ospital ay walang awa at walang tigil na umalingaw-ngaw sa madilim na silid. Isang hudyat na tuluyan ng lumisan ang mahinang ina ni Feliciana. Mabilis na tumakbo si Feliciana sa koridor ng ospital, ngunit huli na ang lahat. Nang makarating siya, patay na ang kanyang ina. Nung gabing yon, nalaman niya ang malupit na katotohanan. Hinarangan ng mga tauhan ni Esteban ang pondo para sa mga gamot at kagamitang pangsuporta sa paghinga ng kanyang ina. Gamit ang peking dokumento ng sigalot sa pagmamay-ari, pinilit nilang ipatigil ang lahat ng serbisyong medikal. Sa isang iglap, kinuha ni Esteban ang buhay ng kanyang ina dahil lamang sa hindi nito nakuha ang orihinal na aklat. Pumasok si Feliciana sa tahimik na silid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pagod na mga mata ng kanyang ina.
Ipinikit ang mga ito ng may banayad na kamay. Kinuha niya ang kwintas na pilak mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa manipis na pulso ng kanyang ina. Nanay, ipinapangako ko sa iyo, bulong niya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat luhang pumatak ngayong gabi ay babayaran ng mga taong gumawa nito sa atin. Hindi ko hahayaang mawala ng halaga ang iyong pagkawala. Biglang bumukas ang pinto. Si Sister Teresa ay pumasok, basa ng ulan at nanginginig sa takot. Nang makarating sa paanan ng kama at makita ang malamig na katawan ni Aling Maria, napasigaw ang madre at lumuhod sa paanan ni Feliciana. Patawarin mo ako, Feliciana! Patawarin mo ako! Umiiyak na sagot ni Sister Teresa habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ng dalaga. Hindi ko alam na gagawin ito ni Esteban. Hindi ko alam na papatayin niya ang iyong ina. Tumingin si Feliciana sa madre. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig at walang kupas na distansya. Ang kanyang tinig ay patag. Ang iyong utang na loob sa kanya ay binayaran ng buhay ng aking ina, sister, at ang dugo niya ay nasa iyong mga kamay na rin. Namot hindi pa doon natatapos ang bangungot. Sa labas ng ospital, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang gumaralgal. Sa parehong oras, si Don Carlos Montenegro ay natagpuang walang malay sa kanyang opisina matapos uminom ng tsaa na may lason, isang walang kulay at walang amoy na lason na dahan-dahang nagpatigil sa kanyang puso. Sa eksena ng krimen, sadyang iniwan ni Esteban ang isang baso na may mga fingerprint ni Mateo. Agad na pinaratangan ng mga pulis si Mateo na siyang naglason sa kanyang sariling ama upang makuha ang mana ng mas maaga. Naiwan si Feliciana sa loob ng ospital habang ang tunog ng sirena ay lumalayo. Dala si Mateo patungo sa bilangguan. Nawalan siya ng ina. Ang kanyang tanging tagapagtanggol na si Don Carlos ay nasa bingit ng kamatayan. At ang lalaking nagsimulang magkaroon ng halaga sa kanyang puso ay nakakulong. Habang nakatayo si Feliciana sa tapat ng katawan ng kanyang ina, bumukas muli ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Isabela Montenegro. Ngunit wala na ang donyang-donyang na may hawak na abaniko at nagtatapon ng pera sa bakuran ng simbahan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, at ang kanyang marangyang trahe ay may dumi. Sa gulat ni Feliciana, ang mayaman at makapangyarihang donya ay biglang lumuhod sa kanyang harap, nakikiusap ng may panginginig. Feliciana, parang awa mo na. Umiiyak na pagsusumamo ni Doña Isabela habang nakahawak sa mga kamay ng serbidorang dati niyang kinasusuklaman. Ikaw lang ang nakakaintindi ng wikang yon. Ikaw lang ang makakapapagpatunay na inosente ang aking anak. Iligtas mo si Mateo. Iligtas mo ang anak ko. Kung kailangan mo ang aking buhay upang ipagpalit sa kalayaan ni Mateo, handa akong mamatay sa iyong paanan. Ang paos na hiyaw ni Doña Isabela ay bumasag sa lamig ng silid ng ospital habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa semento. Dahan-dahang hinawakan ni Feliciana ang magkabilang balikat ng Donya at pilit itong pinatayo. Kahit nadurog ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang ina, nanatiling malamig at matatag ang kanyang mukha. Tumayo po kayo, Doña Isabela. Seryosong sabi ni Feliciana. Tutulungan ko si Mateo, ngunit gagawin ko ito hindi para sa inyo, kundi dahil si Mateo lamang ang tanging tao sa inyong mundo na tumingin sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang maruming serbidora. Nanginginig na kinuha ni Doña Isabela ang isang mamahaling gintong singsing na may tatak ng pamilya Montenegro mula sa kanyang daliri at inilagay ito sa palad ni Feliciana. Ito ang singsing ni Mateo, bulong ng Donya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ipinangako ko noon sa aking sarili na walang mahirap na babae ang hahawak nito. Ngunit ngayon,
Ibinibigay ko ito sa iyo bilang patunay ng aking buong tiwala. Ikaw na lamang ang aming pag-asa. Hindi nag-aksaya ng oras si Feliciana. Sa tulong ni Doña Isabela, lihim nilang ipinatawag si Ate Francisco, ang matapat na abogado ng pamilya Montenegro. Inutusan ni Feliciana ang abogado na dalhin ang lahat ng lumang dokumento ng transaksyon ni Don Esteban Vergara mula nung 3 dekada na ang nakalilipas. Sa ilalim ng malabong liwanag ng silid, dahan-dahang nirepaso ni Feliciana ang mga dokumento gamit ang kanyang pambihirang talino sa pagsusuri. Inihambing niya ang pirma ni Esteban sa mga lumang kasulatan sa pirma ng taong nag-akusa sa kanyang lola Josefina bilang isang espiya noon. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang bawat kurba, ang bawat diin ng panulat sa papel ay magkatugma. Si Esteban, bulong ni Feliciana. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Siya ang nag-akusa kay Lola Josefina upang nakawin ang kanyang lupain at ang karangalang dapat ay sa aming pamilya. Siya ang dahilan kung bakit kami namuhay sa hirap. Ngunit may mas malaking problema tayo ngayon, singit ni Ate Francisco habang nag-aalala ang kanyang muka. Nalaman ko na nasuhulan na ni Esteban ang 3 sa 5 miyembro ng konseho ng pamilya. Sa nalalapit na pagpupulong sa simbahan ng San Agustin sa loob ng 3 araw, plano nilang tuluyang patalsikin si Mateo at ibigay ang lahat ng kapangyarihan kay Esteban. Kung gayon, doon natin siya haharapin. Mariing sagot ni Feliciana. Ihahanda ko ang aking sarili upang ibunyag ang lahat ng kanyang krim sa harap ng buong konseho. Bago matapos ang gabi, isang batang lansangan ang nag-abot ng isang liham kay Feliciana. Pagkabukas niya, nakita niya ang sulat kamay ni Esteban. Huwag kang mangahas na sumipot sa pagpupulong, matabang serbidora. Nakasulat sa liham kung magpapakita ka, ilalabas ko sa buong Maynala ang lihim na dokumento o nagpapatunay na ang iyong lola ay isang traidor at espiya. Sisiguraduhin kong ang pangalan ng iyong pamilya ay mananatiling marumi habang buhay. Hinigpitan ni Feliciana ang hawak sa papel habang ang apoy ng paghihiganti ay tuluyang sumiklab sa kanyang puso. Ang kalatog ng mga butil ng rosaryong nalaglag mula sa nanginginig na kamay ni Sister Teresa ay bumasag sa katahimikan ng silid dalanginan. Nang dahan-dahang lumitaw ang anino ni Feliciana sa pintuan. Hindi natakot si Feliciana sa madilim at malamig na sulok ng simbahan ng San Agustin. Lumapit siya sa silid kumpisalan, naupo sa kabilang panig ng manipis na kahoy na rehas, at nagsimulang magsalita sa isang mahinahon, ngunit malungkot na boses. Naalala ko pa po, sister, bulong ni Feliciana. Nung bata pa ako sa bahay ampunan, kapag nilalamig ako sa gabi, palagi ninyo akong kinukumutan at binibigyan ng mainit na gatas. Para sa akin, ikaw ang aking pangalawang ina. Dahan-dahang inilabas ni Feliciana ang maliit na pilak na hairpin na may hugis krus mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa tapat ng rehas. Alam ko pong ikaw ang kumuha ng aking kwaderno sa silid kumpisalan, sister. Ngunit hindi ako nagagalit sa'yo. Alam kong ginawa mo lang yon dahil pinilit ka ni Esteban, dahil tinakot kanyang susungigin ang ampunan kasama ang mga bata. Ngunit, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Esteban pagkatapos mong ibigay sa kanya ang kwaderno? Muling pagsasalita ni Feliciana, ang kanyang boses ay bahagyang nangatal. Hinarangan niya ang supply ng gamot para sa aking ina. Pinatay niya si nanay, sister. At ngayon, si Don Carlos naman ang kasalukuyang nag-aagaw buhay dahil sa kanyang lason. Narinig ni Feliciana ang marahas na pagsinghap mula sa kabilang panig ng rehas na sinundan ng pigil na pag-iyak. Tatanungin kita, Sister Teresa, patuloy ni Feliciana habang nakatitig sa anino ng madre. Ang Diyos ba na iyong pinaglilingkuran araw at gabi ay pumapayag na protektahan mo ang isang mamamatay tao at magnanakaw dahil lamang sa utang na loob? Patawad!
Patawad, Feliciana! Ang gumaralgal na boses ni Sister Teresa sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Si Esteban, siya rin ang nagsunog sa lumang bahay ng iyong lola maraming taon na ang nakalilipas upang sirain ang lahat ng ebidensya ng kanyang kasinungalingan. Nanginginig na pumatong ang mga kamay ni Sister Teresa sa mga rehas. Pilit na hinahanap ang matatabang kamay ni Feliciana upang hawakan. Sa pagkakataong ito, hindi upang mag-aruga, kundi upang magmakaawa ng kapatawaran sa bata na dating pinalaki niya. "Tutulungan kita, aking anak," bulong ning madre. "Itatama ko ang aking mga pagkakamali. Mayroong isang lihim na taguan si Esteban sa kanyang opisina sa mansyon. Sa likod ng estatwa ni San Miguel Arcangel, dun niya itinago ang natitirang lason na ginamit niya kay Don Carlos. Yun ang magpapatunay na siya ang may sala." Nakahinga ng maluwag si Feliciana. Handa na ang lahat ng kanyang alas para sa pagpupulong sa susunod na araw. Ngunit nang lumabas siya sa pinto ng simbahan, patungo sa madilim na kalsada ng Maynila, mabilis siyang pinalibutan ng 4 na lalaking nakajacket. Bago pa siya makasigaw, tinutukan siya ng baril sa tagiliran. "Sumama ka sa amin ng tahimik, Servidora?" bulong ng isa sa kanila. "Inilipat ni Don Esteban ang pagpupulong ng konseho ngayon mismo, at hinihintay ka na niya." Napagtanto ni Feliciana na muling nauna si Esteban ng isang hakbang. Ang oras ng kanyang huling pagsubok ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. "Pumirma ka na, Mateo, at tanggapin nung ikaw ay isang tinalong mamamatay tao." Ang malademonyong tawa ni Esteban ay umalingaw-ngaw sa sagradong katedral habang pilit na iniaabot ang panulat kay Mateo na nakaposas ang mga kamay sa harap ng konseho ng pamilya. Bago pa mailapat ni Mateo ang panulat sa papel, bumukas ang dambuhalang kahoy na pinto ng simbahan ng San Agustin. Ang sikat ng araw ay pumasok sa loob na lumika ng isang mahabang anino sa gitna ng altar. Si Feliciana Morales, ang matabang serbidora na dati nilang hinamak, ay naglalakad ng may mataas na no at walang katulad na karangalan. "Huwag mong pipirmahan yan, Mateo." Dinala ng matatag na boses ni Feliciana ang katahimikan sa buong konseho. "Don Esteban, ang kuwaderno na ibinigay sa iyo ni Sister Teresa ay isang peking pain lamang, at ang totoong mapa ay hindi mo kailanman mahahawakan dahil ito ay nakatatak na sa aking isipan." Nagkaroon ng bulungan sa loob ng konseho. Tumawa ng malakas si Esteban. "Nasisiraan ka na ba ng bait, matabang babae? Anong sinasabi mong peke?" "Gamit ang iyong pekeng kuwaderno, dinala mo ang iyong mga tauhan sa mga abandonadong sementeryo at latyan," paliwanag ni Feliciana habang nakatitig sa 5 miyembro ng konseho. Narito ang totoong kahulugan ng lumang Kastila at mga cipher ng pamilya Morales. Kung babasahin natin ang orihinal na sulat kamay ni Lola Josefina, mabilis niyang binigkas ang mahabang hanay ng mga sinaunang simbolo at isinalin ang mga ito sa modernong Tagalog nang walang anumang pagkakamali na nagpapatunay ng kanyang pambihirang talino. Napaawang ang bibig ng mga miyembro ng konseho sa husay at katumpakan ng kanyang pagsasalin, habang ang mukha ni Esteban ay dahan-dahang nawala ng kulay. "Kasalanan ko ang lahat!" Bumukas muli ang pinto ng simbahan. Pumasok si Sister Teresa kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Ang kanyang muka ay seryoso habang umaakyat sa pulpit ng simbahan. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na kamay sa banal na Biblia. Si Esteban ang nag-utos sa akin na nakawin ng kwaderno sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng mga bata sa ampunan. Umiiyak na pahayag ni Sister Teresa. At siya rin ang naglason kay Don Carlos. Narito ang botelya ng lason na natagpuan ng mga pulis sa likod ng estatwa ni San Miguel Arcangel sa kanyang opisina. Inilabas ng mga pulis ang ebidensya.
Nagulantang ang buong konseho sa harap ng mabilis na pagbubunyag ng katotohanan. Humarap si Feliciana kay Esteban. Inilabas ang lumang dokumento mula sa kanyang bulsa. At hindi lang yon, 30 taon na ang nakalilipas, si Esteban din ang nag-akusa sa aking Lola Josefina bilang espya upang nakawin ang kanyang lupain at yaman. Ang pirma mo sa dokumentong ito ay kapareho ng pirma mo sa mga papel ng Montenegro ngayon. Nang mapagtanto ni Esteban na natalo na siya, nawala siya sa kanyang sarili. "Nagsisinungaling kayo, mga lapastangan!" Sumigaw siya at mabilis na tumakbo patungo kay Feliciana. Ang kanyang mga kamay ay nakaakmang sa kalinang dalaga. Ngunit bago pa siya makalapit, si Mateo, na dahan-dahang nakalapit matapos siyang kalaga ng isang matapat na pulis, ay humarang at sinuntok si Esteban sa mukha. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Esteban at pinusasan ito habang sumisigaw ng mga pagbabanta. Nang matapos ang gulo, dahan-dahang lumapit si Mateo kay Feliciana. Walang posa sa kanyang mga kamay, taming ang malalim na paghanga at pag-ibig sa kanyang mga mata. Sa harap ng kanyang ina, si Doña Isabela na nakatayo sa tabi na puno ng hiya at pagsisisi, hinawakan ni Mateo ang matatabang kamay ni Feliciana nang may buong paggalang at higpit. Biglang pumasok ang isang doktor mula sa pinto ng simbahan. Hingal na hingal habang may dalang magandang balita. "Mateo! Doña Isabela! Si Don Carlos, gumagalaw na ang kanyang mga daliri. Gumana ang panlaban sa lason na ibinigay sa atin ni Feliciana." Ang mahinang kaluskus ng mga alon na humahalik sa baybay ng Luk ng Maynila ay dahan-dahang sumasabay sa mga hakbang ng dalawang naglalakad sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit bago marating ang payapang hapong ito, kailangan muna nilang ayusin ang mga natitirang labi ng nakaraan. Hinatulan si Esteban ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kanyang mga krimen. Si Sister Teresa naman ay nagpasya na iwanan ng Maynila at lumipat sa isang liblib na monastaryo sa kabundukan upang doon ay mag-ayuno at mag-alay ng kanyang buhay sa pagsisisi. Sa araw ng kanyang pag-alis, pumunta si Feliciana sa istasyon ng bus upang ihatid ang madre. Walang galit sa mukha ni Feliciana nang iabot niya kay Sister Teresa ang maliit na pilak na hairpin na may hugis krus. "Ito po ang iyong hairpin, sister," bulong ni Feliciana habang banayad na nakatitig sa mukha ng madre. "Naway mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso. Pinapatawad ko na po kayo." Napaiyak si Sister Teresa habang yakap si Feliciana sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis ang bus patungo sa kabundukan. Sa ospital, tuluyan ang gumaling si Don Carlos Montenegro. Ang unang bisisyong ginawa ng matandang pinuno ay ang buong pusong pagbuwag sa lahat ng illegal na transaksyon ng pamilya Montenegro. Inilipat niya ang malaking bahagi ng kanilang yaman upang itatag ang Morales Heritage Fund, isang opisyal na pondo para sa scholarship ng mga mahihirap na bata na ipinangalan kay Lola Josefina upang linisin ang kanyang pangalan habang buhay. "Feliciana," sabi ni Don Carlos habang nilalagdaan ang dokumento ng pondo, "ikaw ang mamamahala sa pondong ito. Alam kong sa iyong mga kamay ang yamang ito ay gagamitin para sa kabutihan. Ito ang aking paraan upang bayaran ang utang na loob ng aming pamilya sa iyong lola." Isang hapon, habang nag-aayos si Feliciana sa kanyang maliit na bahay, dumating si Doña Isabela. Walang mamahaling alahas o abaniko, suot lamang ng Donya ang isang simpleng barot saya. Dahan-dahan siyang yumukod sa harap ni Feliciana. "Feliciana, narito ako upang humingi ng patawad sa aking kapangahasan." Bulong ni Doña Isabela, ang boses ay puno ng katapatan. "Hinusgahan kita dahil sa iyong panlabas na anyo at kahirapan, ngunit ikaw ang nagligtas sa aking anak at sa aming pamilya. Patawarin mo ako." Mumiti si Feliciana at tinanggap ang kanyang paumanhin. "Tapos na po yon, Doña Isabela.
Ang mahalaga ay ligtas na si Mateo. Bagaman pinatawad niya ito, alam ni Feliciana na kailangan niyang panatilihin ang isang maglagal na distansya upang protektahan ang sarili niyang dignidad. At ngayon, naglalakad sila ni Mateo sa gilid ng luk ng Maynila. Ang langit ay may kulay kahel at lilang ulap na nagbibigay ng isang napakagandang tanawin sa dagat. Tumingin si Feliciana sa kanyang sariling refleksyon sa tubig. Nakita niya kanyang matabang, anyo na dati niyang ikinahahiya, ngunit ngayon, wala na ang lungkot. Nakita niya ang isang matatag, matalino at magandang babae na may buong pagpapahalaga sa sarili. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang kuwintas na pilak na may palawit na rosas na quartz, na bago pa ilibing ang kanyang ina, ay sadyang pinalitan ni Mateo ng isang katulad na replika, upang ang totoong kuwintas ng pamilya Morales ay manatili sa kamay ni Feliciana bilang simbolo ng kanilang buhay na karangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Feliciana nang makita ang kuwintas. Ibinaba ni Mateo ang kanyang sarili at isinuot ito muli sa leeg ng dalaga. Feliciana, bulong ni Mateo habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi ko ito ginagawa dahil sa utang na loob ng aking ama. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Humahanga ako sa iyong talino, sa iyong lakas at sa iyong malinis na puso. Nais kong makasama ka sa aking buhay, hindi bilang isang katulong, kundi bilang aking katuwang at asawa. Papayag ka ba? Napaiyak si Feliciana sa matinding galak at tumango. Oo, Mateo. Tumingin si Feliciana sa kalangitan, na dahan-dahang napupuno ng mga bituin. Sa kanyang isip, tila nakita niya ang mga nakangiting muka ni na Lola Josefina at kanyang nanay Maria. Lola? Nanay? Bulong niya sa hangin. Ligtas na tayo. Maaari na tayong mumiti.